So when you have nothing to lose, you have a lot to gain. Ang key lang kasi dyan guys is lakasan ng loob. Alam ko, no? Lahat tayo may mga pinagdadaanan, especially sa Hi guys, good morning. Once again, it's Lakay Tracker here, no? Nagbabalik tayo. At ang current location natin, dito tayo ngayon sa Watertown, Wisconsin. Katatapos ko lang mag-deliver. At inaantay ko yung text ng dispatch kung ano yung direction na pupuntahan natin. Eto, pakapi-kapi tayo. Sa previous video vlog natin, no? Nagpa-meat inspection tayo, kasama na siguro yung nasisigawan tayo minsan ng mga facilities. Well, ano magagawa, ganun talaga yun. Kumbaga sa ano, patience na lang, pasensya na lang. Yes! Ang ating pairalin. Katulad nga nitong sinasabi ko sa inyo guys, no? Walang madaling trabaho, lahat mahirap. Pero ang key para mag-success tayo patience, tapos magdasal lang tayo lagi kay Lord. Yeah! Maraming nagtatanong sa akin, no, mga idol, kung saan daw magkakapag-apply ng pagiging truck driver dito sa Canada. Suggest ko, ang alam ko na pwede nyong applyan is Mercan Agency. Ayan. Base na rin sa mga kapwa nating truck driver na nakakausap ko na nandito na, nagaling sa company o agency na yan sa Pilipinas. Search nyo na lang, Mercan Agency sa Pilipinas yan. Tapos pagdating nyo dito, kung pinalad kayo, yan, magsisimula na yung journey nyo. Yung tungkol kung magkano ang ang magagastos, wala akong alam dyan guys, sa magagastos ng pag-apply. Kasi uulitin ko ulit sa inyo, nung nag-apply kami ng asawa ko papunta rito sa Canada, hindi ako truck driver. Kumbaga wala talaga akong ka-experience sa pagdadrive. Ang alam ko lang na drive motorsiklo lang, sa Pilipinas lang, motorcycle lang. Wow! At yun nga, pinalad, dito na ako natutong mag-drive ng truck dito sa Canada. Of course, una muna mag-drive ka muna ng kotse kasi per class ang driver's license dito sa Canada. Mayroong class 5 which is yung kotse yun, no? Tapos may class 4, class 3, class 2 at saka class 1. Ito class 1 yung truck. Ayan. Sa mga nagtatanong kung pwede ba ang high school graduate, I'm sure pwede guys, kasi marami namang high school graduate dito sa yung mga nakilala natin o nakausap natin na galing sa mga agency na yan na high school graduate, nakarating dito sa Canada base sa pag-apply nila. Kumbaga, lakasan lang talaga guys ng loob kung gusto nyo talagang makarating ng Canada. Oo, nandoon na nga yung financial na kailangan, pero marami naman mapag-uutangan Katulad ko guys, no, lagi kong sinasabi sa inyo, sa Pilipinas talagang grabe kahirap din namin sa Pilipinas noon. Walang-wala talaga kami. Kumbaga, isang kahig, isang tuka lang naman ang Lakay Tracker sa Pilipinas. Inaamin ko talaga yan, hindi ako nagsisinungaling. Isa ako o galing ako sa isang mahirap na pamilya, no? Ang naging lakas ko lang o yung swerte ko lang yung malakas ang kalooban ko na magsubok o subukan ang kapalaran sa ibang bansa. Kumbaga, kung gusto mong umasenso talaga sa buhay o umangat ang iyong kaubuhayan, kamo na lang, kailangan mo talagang magpursige upang sa ganon makamit mo yung mga pangarap mo. Katulad ko, I have nothing to lose, but I have a lot to gain.
Yun yung point na gusto kong sabihin sa inyo na sa Pilipinas walang-wala ako. Nung nag-abroad ako, yun. Nung nakapag-abroad na kami ng asawa ko, yun, medyo nag-gain ng konti yung kabuhayan. Medyo umangat ng konti. I'm not saying that I'm rich. Hindi naman talaga tayo rich. Kumbaga, mas nakakaangat na ngayon yung kabuhayan natin nung nakapag-abroad. At saka, hindi hadlang ang walang pinag-aralan guys, kasi ako talagang high school graduate lang talaga. I swear to God, sinasabi ko sa inyo, high school graduate lang ako na nakapag-Canada. Hindi lang ako ang high school graduate na nakapag-Canada. Ang dami pa nating mga tropa dyan. Kaya kayo no, na gusto nyong sumubok, mag-apply papunta rito sa Canada, subukan nyo. Ang importante, magdasal kayo. Yung pinag-aralan, huwag nyo masyadong iisipin yan. Kasi tanggapin naman yan kahit high school graduate kayo. After that, kung nandito na kayo sa Canada, naka-establish na kayo, naka-PR na rin kayo, at kung gusto nyong maging owner operator na kagaya ng Lakay Trucker, subukan nyo ang pag-owner operator. If you want that, go ahead. Kasi guys, sa totoo lang, ang pagiging owner operator dito sa Canada, hindi naman requirement ang mataas na pinag-aralan. Ang kailangan lang is yung skills mo sa pagdadrive, yung sipag mo sa pagmamaneho, yung sipag mo magtrabaho, yun lang din naman ang kailangan para sa ganon mabigyan ka rito ng truck or pautangin ka ng truck. Yun lang ang number 1 na requirements dito. Yes! Meron pa rin akong ririnig na sinasabi nila, kailangan mo ng magandang good record dito. Kasama na rin yun. Pero sa panahon ngayon dito sa Canada, maganda man o pangit ang record mo, pautangin ka pa rin ng ng truck. Kasi yung mga nagbebenta ng mga truck o kotse man, gusto rin guys nila na makabenta. Of course, kapag hindi masyado magandang credit mo, yung point ng interest ng inutang mo medyo mataas, kasi nga doon nila ibabase. Nag-gets nyo yung point ko? Kung umutang ka ng isang cellphone na ganito, kung umutang ka cellphone na to, kung maganda credit mo, sabihin na lang natin, mga 2% lang yung interest niya. Ngayon, kung medyo bad credit ka, magiging 6% ang interest niya, o di magkano yun? Yun yung point doon. Kaya huwag kayong mag-alala, kung makarating kayo dito sa Canada, subukan nyo mag-owner operator, go ahead. Basta lagi kong sinasabi sa inyo guys, magdasal kayo at mag-focus kayo sa goal ninyo. Isipin nyo lagi yung ginagawa ninyo para sa kinabukasan ng pamilya nyo. Ayan guys, kumbaga nasa Pilipinas kayo, you have nothing to lose but you have a lot to gain. Meaning, mahirap ka sa Pilipinas, nung nag-abroad ka, baka gumanda yung kabuhayan mo pag nag-abroad ka. But anyway guys, ito may text na yun, dispatch ko. Okay. Wow. Alright, go to pupunta tayo sa pipikapan natin ngayon. Ayan. Sabi, go to Sheboygan, tell Shantor driver offloaded in Watertown and need wash out. Okay. Alright guys, tara. Nakapag-pre-tip na rin naman ako kanina bago tayo umalis. Kaya let's go na. Magpatuloy natin ang kwentuhan natin pagdating doon. Yeah! Alright guys, malapit lang naman yung pinag-deliveran natin dito sa pipikapan natin.
1.75 miles. Arrive at Johnsonville Way. Sana lang yung reload natin available na. Sabi alas 3 alauna pa lang. Magantay na lang ako ng konti. Magantay na lang tayo ng konti. Temperature dito guys +10, mainit na. Summer na nga oh. Nakaligtas na naman natapos na naman yung winter. Sa awa ni Lord, natapos ang winter driving ng maayos. Arrive at Johnsonville Way. We are now arrived in the facility. Customer. 500 feet. Arrive at Johnsonville Way. Drop natin tong trailer natin ito. Tapos pasadaan natin kung loaded na yung trailer na pipikapan natin. Dito sakto rito sa spot na to. Daming mga trailer ng truck dito. Okay, atras. Sasabit. Tapos post trip drop trailer. Let's go. Lapit ng summer. Iuwi ko na to mga, iwan ko na sa bahay itong mga cord ko pagka ano. Marumi ang truck natin guys, marumi ang unit. Wala tayong magagawa, winter Kahit saang lugar ngayon hindi magandang panahon mayroon pang slash Tapos drop natin ang airbag.
Oh, tara, kunin natin yung trailer natin. Mag-report tayo doon sa shipping office. Finish. Tabi-tabi yung mga trailer niya, no? Ng truck. Ayun. 1, 2. Meron pa dun. Tsaka meron pa yung kada truck ko. Punta ako sa opisina. Kunin natin o mag-report tayo. Chicken tayo. Itong mga trailer na to, loaded na to eh. Wala pa dyan yung trailer ko ah. Doon sa opisina nilang yun. Okay guys, puntahan ko muna. Bawal dito mag-video sa loob. Ito yung regular run nila na ayaw nilang malaman kung saan ito. Kasi siyempre regular run nila to eh. Regular run ng company ko to eh. Kaya hanggang dito lang muna tayo. Mag-report muna ako doon. A few inches later. Alright guys, ayan. Dinala ko doon sa loob itong mga hugasin ko para mahugasan. Kailangan din nating hugas-hugasan yung ating mga mga kaldero pag magluto tayo. Yan. But anyway, sabi nila mayroon pang nauna sa aking dalawa. Kasi alas 3 nga yung ating appointment. Mag-alas 2 pa lang. Kaya maaga pa. Sabi nila sa akin, mamaya pagka may pagkakataon ka, pick upin mo na yung trailer mo, isit mo na yung temperature, tapos sinyasan na lang kita na pumunta doon sa dock. Sabi sa akin. Kaya punta tayo sa dock mamaya. For the meantime, dito muna tayo. I-check ko nga muna pala itong truck ko guys. Try, check natin. Alright guys, talagang marumi ang truck na. Kailangan na talaga ng truck ng ligo-ligo, paligo-ligo. Ano to? Bakit parang may sipit siya mo? May singaw? Ano? Parang may mga singaw-singaw dyan. Yan. Ayan guys, munting kalikot lang sa unit natin habang nag-aantay tayo ng oras para maludan. Paano pa yung mga gulong ko? Isa pa sigurong winter ang aabutin nito. Put-put na naman.
Kasi ang gulong ko guys sa steer tire, naabot yan ng naabot siya ng 2 taon. 2 taon din. Okay. Ito ba yung putpud niya, delikado na naman ito. Kailangan ko talagang ipalay nitong truck ko na to. Mas malalim dito kaysa sa kabila. Palayin natin to. Hindi ko pa naipalayin wala kasing free appointment nung walang panahon yung nag-a-align. Pero dito sa Hammer papalayin natin. Okay, so anyway, nasa max pa yung ating coolant. Importante yan. Parang walang langis ito. Kabago-bago kitang-kita yung ilalim. Maganda yung mga mga langis niya. Dito may mga mga grazing. Doon lang sa likod ang wala. May pagkakataon tayo magkalikalikot ng truck natin ngayon. Kadumi naman ni Cordapia. Wala tayong magagawa dyan kasi winter Ito, 1 taon na itong gulong natin ito. Yung steer tire natin, itong drive tire natin, 1 taon na. Isa pang taon, magpapalit na naman tayo. 2 kalahating taon bago ako nagpalit nung nakaraan. Pagka alam ko ng pudpud na, hindi ko na sinasagad-sagad guys. That unlike lang yung sa previous video vlog natin doon sa steer tire natin, no? Kasi ang laki ng pinuntahan ko Nakaplano na kasi yon na magpapalit ako pag uwi. Kaso pinaikot ako ng Texas, pinapunta ako ng Quebec. Nung pagbalik ko ng Winnipeg, ayun, pudpud talaga, sagad na sagad. Buti nga hindi sumabog harapan pa naman. Pasalamat pa rin ako kay Lord. Ito may problema ako rito. Bakit kaya? Ba't parang iba yung talbog palambot. Rinipilan ko na ito ng hinagyan ko na ng dagdag hangin to. Kaso bakit parang ganyan? Wala Pagkano pag uwi ko, dadali ko nga ito sa shop. Ibang iba. Marumi ang truck natin. But anyway, natin magagawa dyan. Alright guys, kunin na natin yung trailer natin. Sarado na natin ta. Marumi ang Cordapia ng Lakay Trapper. Alright guys, tara. Okay, let's go. Kunin natin yung trailer para mamaya atras na lang tayo dyan sa dock na lang yan.
Okay. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa dock nila. Lagayan muna natin itong suporta sa tire. Yun. Ayun guys, antayin ko na lang. Madali lang to, tas larga na tayo. Good? Inaabot na rin ako ng rito guys. Gabi, ang tagal nila. Mag-isa lang kasi yung loader nila. Ano ko muna, sarado lang muna dun guys. Nakuha ko na rin yung papel dito. Tara na, until next time guys, kita-kita tayo. Thank you for watching. Ingat kayo. Keep pushing sa inyong mga dream. Peace up guys, bye for now. Lakai Tracker.